ang ginagawa ni Marcos Jr. is patayin ang demokrasya. Ibig sabihin, kung darating matapos niya ang 2028, wala na madatnan, sirang-sira na ang lahat ng institusyon natin. Lahat ng ang executive department natin are all now weaponized against Filipino people. Yung spokesperson na si Yusek Castro, zero integrity na yan, wala nang naniniwala. Hindi na siya attune with reality. Tap, yung PNP natin, ang mga armed forces natin, tulog na. Wala na silang ginagawa kundi mag-serve interest ng Junior Administration. Even yung yung Supreme Court, talagang natutulog na sila. Lahat ay Senate natutulog. Medyo may ingay pero there is really no parang wala talagang nagawang may impact sa ng mga Pilipino and especially sa House of Representatives. So wala na tayong nakikitang kumakampi sa mga Pilipino kundi tayo na lang mga Pilipino kasi lahat ng mga institusyon ay either nabayaran, natakot at nabili ng administrasyon na to. Nagkaroon po ng assessment, no, ang mga tumatakbo dyan sa local, sa Davao, sa Cebu, kaugnay po sa takbo ng kampanya ng Duterte and Senate slate. Sa inyo po bang pag-oobserba dyan sa kampanya, kamusta po takbo ng mga pambato ni dating Pangulong Digong? Ang nakikita natin dito sa Cebu, simula pa nung March 11 pa lang alos a week may malalaking rally, may malalaking caravan. Yung mga taga Cebu talaga ayaw tumigil. Ayaw tumigil ingay, bring Tatay Digong home. Halos lahat na yata ng tao na ikot na ng Cebuano maisog karaban. Yun pa lang. Halos yung mga yun na ang naging campaign voice ng buong PDP Laban Duterte candidates at saka yung mga independent na tulad ni Pastor Kibuloy at saka ni Marqueta at saka ni sino pa yung isang si Doc Mata. Talagang makita sa Cebu na ang Cebu ang pinakamaingay since March 11 na kinidnap sa Tatay Digong. Kahit nung April 11 si BBM andito, talagang umatras agad si BBM dahil sinus na siya ng mga Cebuano. Ibig sabihin, Cebu is 90 to 95% pro-Duterte candidate. So talagang kakabahan na sila sa ngayon. Yes, Sir June, naitanong po ang Malacanang, ukol nga po dito sa, nabanggit din kasi sa isang poll ads with VP Sara at Amy Marcos na nasa itim na bahagi, madilim na bahagi, kumbaga, ang kasalukuyang tinatahak ng bansa, injustices, kriminalidad, kagutuman, kahirapan. Pero ang sabi ng Malacanang through Castro, Yusek Castro, na ito daw mga description na ito ay mga pangyayari nung nakalipas na administrasyon. Ano po ang makikita ninyo ukol dito na iba naman kung babasahin mo yung mga hinaing ng ating mga kababayan sa social media? Pag meron kang nakakausap ngayon, iba yung kanilang mga opinion sa kasalukuyang panahon, tapos ida-downplay lang ng Malacanang. Anong masasabi niyo rito, Sir June? I think in one glance, makita natin talaga yung Claire Castro is not truly in tune with reality. She is not speaking truth. She knows that. She's there to serve the Marcoses' interest, not for the Filipino people. So kung ako ang tatanungin, walang credibility, walang integrity, at walang naniniwala kay Claire Castro except yung mga taong nakikinabang sa administrasyong Marcos. Totoo ang sinasabi that we are in dark times in our history. Ito na yata yung pinakamadilim in the last 100 years.
nung yung pinaka nakakatakot dati, yung pinakamadilim natin is against Banyaga, against Spanish and Americans when the Americans slaughtered Filipinos during Philippine and American War. Pero sa ngayon itong Marcos administration at talagang hindi lang pagnanakaw ang ginagawa nila. Ang ginagawa ni Marcos Jr. is patayin ang demokrasya. Ibig sabihin, kung darating matapos niya ang 2028, wala na madatnan, sirang-sira na ang lahat ng institusyon natin. Ang executive department natin are all now weaponized against Filipino people. Yung spokesperson na si Yusek Castro, zero integrity na yan, wala nang naniniwala. Hindi na siya attune with reality. Tap, yung PNP natin, ang mga armed forces natin, tulog na. Wala na silang ginagawa kundi mag-serve interest ng Junior administration. Even yung Supreme Court, talagang natutulog na sila. Lahat ay Senate natutulog. Medyo may kuing-ingay pero there is really no parang wala talagang nagawang may impact sa ng mga Pilipino, and especially sa House of Representatives. So wala na tayong nakikitang kumakampi sa mga Pilipino, kundi tayo na lang mga Pilipino. Kasi lahat ng mga institusyon ay either nabayaran, natakot, at nabili ng administrasyon na to. So, totoo, we are in our darkest times. Yung kriminalidad hindi na pinapakinggan na ng traditional mainstream media kung anong nangyari sa mga tao natin. Kaliwat kanan, namamatay, mga bata, matanda, babae, wala nang sinasanto. So drugs are on the streets, criminality are killing are threatening every Filipino. Tapos yung hindi lang ordinary yung Pilipino ngayon ang natatakot. Kahit yung mga mayayaman, kinikidnap, pinapatay kahit nagbabayad. Ginigisa na tayo sa sarili nating mantika. Iba ang adikain ng Marcos Jr. administration. Hindi lang pagnanakaw, kundi sirain ang demokrasya, sirain ang lahat ng institusyon, at kung aabot pa tayo sa 2028, wala na tayong madatnan. Sirang-sira na ng mga basic government institution. So, sa akin personally, on a daily basis, I am very stressed. I am very hopeless but we need to keep on fighting on a daily basis kasi kung hindi tayo lalaban, sino na lang lalaban sa mga demonyo na nasa gobyerno? So, ang tingin ko, we are in our darkest time, lalaban tayo. Kung peaceful and non-violence, gagawin natin hanggat sa eleksyon na to, gagawin natin kahit kitang-kita naman natin, dinadaya na tayo Kaya minamind condition na tayo ng mga fake surveys nila. Pero hindi tayo titigil mga Pilipino, patuloy tayong lalaban.